At sa punto pong ito, makakausap natin ang weather forecaster ng Pag-asa na si Ginoong Ricky Fabregas. Magandang hapon po, Ginoong Fabregas. Magandang hapon po naman. Sir, kailan po natin inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility yung Bagyong Karen? Kung patuloy po siyang kikilos ng northwest sa bilis na 7 kilometers per hour, ay maaari po ng linggo ang kanyang paglabas po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sir, dito sa Metro Manila, no, specifically, parang napapadalas yung pag-ulan. Hanggang kailan natin inaasahan at ano ang nagdadala ba nito? Yung mga pag-ulan po nating naranasan simula po kagabi, no, ay yun po yung tinatawag po natin na thunderstorm. Ito po ay epekto po ng intertropical convergence zone. At patuloy pa rin po tayo makakaranas ng ganyang klaseng mga pag-ulan, lalo na po kung paglapit nitong bagyong si Karen na maaari pong magbigay o maghatak po ng habagat dito po sa kalurang bahagi po ng Central at Southern Luzon. So hanggang linggo rin, kung halimbawa nasa par pa si Karen, tuloy-tuloy rin yung habagat. Opo, yung maximum, maaari pong maximum rainfall ay sa araw po ng Huwebes o kaya sa Friday po. Mr. Fabregas, tama ba ako pang 11 natin bagyo itong si Karen? Tama ba? Opo, pang 11 bagyo na po siya. Ilan pa? Ilan pa ba ang ating bagyong inaasahan hanggang Disyembre? Asahan po natin na 4 hanggang 7 bagyo po ang inaasahan po natin para sa taong ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Ricky Fabregas ng Pag-asa.